Hello, hello, Gemini Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for July 13 hanggang 19. New week, bagong basa po para sa inyo. Ano po naghihintay? Let's see, let's see. But first, ihanda mo na Gemini ang iyong isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan nyo po yan. At sa dulo po atin po yung babasahin by using these cards. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, guide us for today. Inhale and exhale. Your cards for the week. Ooh, nice. Siya nga pala mga mahal kong Gemini, maraming salamat po sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Hello rin po sa ating mga new subscribers. Hello, hello. Welcome po sa ating channel. Naway nag-enjoy po kayo, kaya i-continue nyo pong i-share yung ating videos para po marami pang makapanood nito. Okay? But thank you po and for your support and for not skipping the ads. Salamat po. So, in the background, meron kang the Five of Pentacles. Talagang magbabago na yung mga struggles mo this week. Meron kang isang bagay na medyo nahihirapan ka, pero asahan mo daw na makakalagpas ka na sa bagay na yan. Hindi na siya mahirap, hindi na siya madugo, hindi na siya ganon kabigat, no? It's all about you surviving that phase na nangyayari sa buhay mo ngayon. Meron ako nakitang paggaan, pagdating sa kaperahan, pagdating sa inaasikaso. You won't feel alone dahil merong tulong na darating, kaya makakagaan na sa'yo yung mga mangyayari. Pinapayuhan ka rin dito, Gemini, na gamitin mo ang strength mo, kung saan ka magaling, kung saan ka malakas bilang bala mo para makatulay ka. Huwag mo masyadong i-big deal yung mga nega sa paligid o yung kahinaan mo para hindi ka ma-distract sa laban mo na ito. Okay? Especially here in your core energy, meron kang the Ten of Wands. Nako, this card is really all about you pursuing hanggang sa matapos mo. Meron kang isang bagay ngayon na medyo nahihirapan ka na, parang gusto mo nang isuko, pagod ka na, pero sabi mo ngayon, sige, ibibira ko pa to hanggang sa makalagpas ako, hanggang sa makaangat ako sa estadong ito. No? Meron ako nakita na parang pagod na tungkol sa nilalakad na dokumento or pagod na tungkol sa inaasikasong kliyente or sa bahay ito o tungkol sa iyong trabaho, may pagod na eh. Pero sinasabi dito na i-continue mo lang yan hanggang sa matapos because you will see na kayang-kaya ko pala. Merong parte ngayong linggong ito na para bagang unti-unting gumagaan. Yung akala mo forever ka dyan, pero meron pala siyang pag-andar na medyo bibilis. Mahanap mo yung tamang ritmo or tamang diskarte para ito'y matapos, matuloy, bumilis. Parang ganyan. So congratulations. Your hard work is paying off. Narinig ko parang may reward. Nandyan na yung resulta. Nandyan na yung development. Kumbaga meron ng pinapatunguhan yung iyong pinaghihirapan. Congratulations. The Ten of Wands, the Nine of Wands. 9-9 is here. 9-9 po ay malaking indikasyon ng release, no? Pakawalan. Pakawalan yung mga takot, may 9 ka pa dito, no? Pakawalan yung mga inhibitions, pakawalan yung mga puntong gusto ko nang mag-quit, gusto ko nang bumitaw, gusto ko nang sumuko. No. This is all about you showing off. Kahit mabigat, kahit mahirap, kahit nakapagod, sabi mo, ibibira ko to, ibibigay ko to, tatapusin ko to. No? I'm gonna win at all cost, parang ganyan. Kaya kung ano man tong mga iniisip mong nega ay iwaksi sa isip nang sa ganun talagang makadiretso tayo sa ating pinaghihirapan. Here, with the Nine of Wands, sabi niya dito, meron pa tayong isang pagkakataon o isa pang chance kaya hindi tayo pwedeng sumuko ngayon.
no? You have given your all many, many times. Marami ka nang na-invest dyan. Oras, pawis, panahon, pera, pagmamahal, di ba? Ngayon ka pa ba susuko kung kailan malapit ka nang matapos, di ba? So give it your all, push pa tayo. It will be fruitful para sa'yo. Congratulations. So, tanungin kita ngayon, Gemini, ano ba yung mga pinaghihirapan mo ngayon na alam mong dapat kong idiretso, ituloy, you're manifesting na maging successful yan, i-comment mo dito, isulat mo sa baba. Lahat na nagsulat sa akin, natutupad, no? So, comment mo yan, it will happen to you too. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Nine of Swords. Sabi dito, masyado ka nag-overthink sa mga bagay-bagay. Imbes na magawa mo lang yung dapat gawin, nag-iisip ka ng mga senaryo o mga eksena na hindi naman talaga matutupad doon sa reality mo. Kumbaga, yung pag-aalala, yung pag-iisip ng ganyan-ganyan ay nakakasira sa yung diskarte, nakakasira sa yung pang-araw-araw. Kaya tigilan yung labi sa pag-iisip. Kung ano lang yung kaya, yun lang. Kung ano lang yung nasa kamay mo, yun lang. No? Yung mga hindi mo kayang panghawakan at wala na sa kamay mo yung resulta, let that go. Hayaan mong si God ang magbigay sa'yo ng magandang balita or magandang kakahinatnan ng mga bagay na yan. Pinapayuhan ka rin, Gemini, na matulog, no? Marami sa inyo kulang sa tulog, masakit na yung sentido. Minsan, hirap ka na rin kasi parang wala kang energy, no? So, kailangan dito i-prioritize ang tulog, pahinga, bakasyon, um, oras para sa sarili, no? Kailangan yan para kada araw makabawi ka at makalaban ka pa din. Sabi dito, meron daw simpleng paraan, pero ikaw daw mismo, pinapahirapan mo ang iyong sarili. Okay? So find the lighter way, the lighter, better way para ma-accomplish natin sabay-sabay itong mga bagay na gusto mong tapusin o gusto mong makuha. Pero pinapangunahan ka daw ng takot, emosyon, galit, frustration, desperation, and kawalan ng tiwala kay God. Kaya marami kang iniisip na problema. So panahon to for you to really release. Release control, release expectations. Nang sa ganon, kung ano yung dumating, yun yung dapat mong i-celebrate. Okay? Nine of Swords, the Nine of Cups. Alam mo na, Gemini, kapag lumalabas si Nine of Cups sa ating mga readings, time na to for you to make a wish. So ngayon, pumikit ka na dyan, mag-wish ka na, dahil matutupad yan para sa'yo. Okay? Alam ng yung spirit guides na super stress ka na para maabot yung gusto mo. May mga bagay sa buhay mo ngayon na para bagang super disappointing. Na parang bakit ganito, bakit ganon, bakit ganyan ang ending, bakit ganito yung nangyayari, bakit ang tagal, bakit nade-delay, marami kang ganyan. Pero sabi dito, do not give up. Okay, may laban ka pa para idiretso ito. Kaya huwag nang haluan ng mga negang iniisip. Idiretso mo siya kung talagang yan yung pangarap mo. Gawin mo ang lahat and make sure na you have a lot of time for yourself. Maging balanse ka din this time. Nang sa ganon, meron kang tamang pagtanaw tukol sa mga pangarap mo. Okay? Importante yan. So, mga Gemini, tanungin kita ngayon, ano yung mga bansa na nais mong puntahan? Yung mga dream country mo. Ako, I want Spain, Japan, or New Zealand. Ikaw, napuntahan mo na ba yung mga bansang yun? Or nasa ano pa rin siya, dream list mo pa rin? Comment down below po. In the area of what you need, meron kang the Wheel of Fortune. Sabi dito, ang kailangan mo ay magtiwala sa iyong destiny. Okay? At kailangan mo umaksyon. Hindi pwedeng nakatunganga lang tayo at aasa tayo na parang, ay, darating din yon. Ay, saswertehin din ako. Sometimes, ang kulang sa iyo action eh. Dahil lagi mo iniisip, kapos ako, wala ko nito, wala ko niyan, wala ko nun. Kaya lalo ka nagkakaroon ng rason para hindi humakbang at hindi kumilos, di ba? Pero sabi dito, we need to really tell ourselves na ako ang magpapaikot ng aking kapalaran. No? Huwag mong haluan ng kanigahan na ay baka hindi ko makuha, ay baka ma-reject ako, ay baka kapos, ay baka hindi ko marating.
Kapag tinanggal mo yung mga negang yan at nagkaroon ka ng lakas ng loob na, sige gagawin ko na, sige pupuntahan ko, sige sisimulan ko, you will have your fortune in your corner. It will be in your favor. So parang kailangan ngayon, patunayan mo kay universe na ready kang gumalaw para makuha yung gusto mo. Kahit pa mahirap, kahit pa parang feeling mo, last stand ko na to or last chance ko na to, I will pursue. I will make sure na yung akin. I will work hard for this hanggat sa maabot ko siya. So, doon iikot ang swerte para sa'yo. You have the lucky energy now. Kaya, wag mong sayangin, wag mong i-take for granted. Yan yung mga energy and frequency na pabor sa'yo. Kaya, do your best. Walang puwang yung takot or hiya-hiya or duda sa iyong sarili. Dapat hindi ka rin daw insecure para maganap yung gusto mo. Wheel of Fortune, the Hanged Man. Ngayon, sa dinami-dami ng mga pagkaantala, sa dinami-dami ng delay sa buhay mo, yung mga bagay na hindi pa natutupad, hindi pa nangyayari, mga bagay na inasahan mo pero ang tagal-tagal, itong delay na ito, yung parang pagkahinto mo, it will teach you a lot of things na marirealize mo, ay mali pala tong ginagawa ko, mali pala tong idea ko, merong kang i-improve. Maliliwanagan ka sa dapat mong gawin para matigil na yung antala na yan, matigil na yung delay na yan. Meron kang magagawa. At maswerte ka ngayon para maisip yan, para malaman yan. So kapag nagkaroon ka na light bulb moment at na-realize mong, ay, ganito pala dapat, actionan mo. Nang sa ganon magbago yung kwento ng destiny mo patungkol sa bagay na yan. Okay? Ganyan ka-importante yung pagkalinaw ngayon para magbago yung nangyayari para sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the 9 of Cups. Naku, tinan mo to. Super happy mo. Super contented ka. Kasi alam mo in your heart that you are aligning to your dreams. You are aligning to your goals. Na kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit parang feeling ko gusto ko nang sumuko, may fight ka pa eh. Sabi mo, hindi, laban pa, may chance pa ako. Itutuloy ko to hanggang sa matapos. Gagawin ko yung makakaya ko hanggang sa makompleto ko, hanggang sa maabot ko. Kitang-kita mo na, Gemini, dito pa lang na abot kamay siya. So bakit ako hihinto? 'Di ba? Bakit ako mag-quit? Bakit ako bibitaw? Bakit ako magreklamo? O bakit ko iindahin yung bigat or hirap kung alam kong malapit na ako sa aking wish? It's all about you having this confidence na, sige, bira na yan. Maliwanag na ngayon sa isip ko. Alam ko na yung kakahinatnan nito. Kapag natanaw mo na sa iyong isip, ibig sabihin, malapit na siyang mangyari. King? 9 of Cups, the Temperance card. Si Temperance dito, sinasabi niya na magpasensya ka pa rin. Hindi porket nakita mo na ay hayahay na, kampante na. No. Let's continue working hard hanggang ending. Hanggang sa talagang makuha mo na siya or mahawakan mo na siya. Malapit na eh. Malapit ka na. Kaya kung mawawalan ka ng pasensya ngayon, mawawalan ka ng amor ngayon, or bigla-bigla kang bibitaw, sayang. 'Di ba? Pinaghirapan mo 'to, ginawa mo 'to, binusisi mo 'to. Kahit pa ang daming nega sa paligid, ang daming nang da-down sa iyo sa paligid, pero ikaw nakatutok ka diyan. Sabi mo, akin 'to, pangarap ko 'to, goal ko 'to, kahit mahirap, kahit nakapagod, gagawin ko siya. I will try my best to fulfill my destiny, to fulfill what I want and what I need. Kaya nung dinaanan mo yung proseso, papabor sa'yo. Congratulations, okay? In the area of your near future, meron kang the Knight of Wands. Yes, darating po in the near future yung magandang balita dito sa isang pinaghihirapan. Okay, antabayanan mo, mga 12 weeks or 12 months after watching this video, talagang lasap na lasap mo na yung magandang balita tungkol dito. Kaya huwag kang masyadong matakot, huwag kang masyadong mag-alala. Merong pinapatunguhan itong hard work mo na ito. At hindi ka na talaga papalaya this time. And you will get the good result para lalong makalaga, makabira na sa next level, no? Sa next stage ng ginagawa mong ito. Lahat ng pagkadapa, struggle, pagkagapang mo, lahat yun worth it. Because
your fate. Your fate is changing. Nagabago na from struggling to saya. From pagkalugmok to talagang laban at energetic feeling para sa'yo. Congratulations. Okay? I-clarify natin, the Knight of Wands, meron kang the Ace of Pentacles. Yes, talagang darating yung balita na nasa iyo na, nasa kamay mo na, sasaluhin mo na itong pinaghihirapan mo. Congratulations, ngayon pa lang, malaking garantiya ito na yung pinagusumikapan, yung bagay na ayaw mong sukuan, ayun, masasalo mo, iyong iyo. At yung pagdating na magandang balitang yan, na konfirmasyon, or good news, o talaga namang legit na okay na, approve na, ay dapat mong ika-excite. Dahil simula pa lang to ng pag-abante mo. Kaya kailangan talaga active ka, committed ka dito to make sure na lahat ay kayang-kaya mong panghawakan para to'y hindi masayang. So congratulations. May tatanim mo na yung punla for a better future. Okay? In your challenge, meron kang King of Cups. Ito ang challenge mo this week. Keep your life balanced. Hindi pwedeng madali kang matrigger, madali kang mapikon, or mainis, o mairita. Kailangan hawakan mo yung emosyon para hindi makasira sa andar itong bagay na tinatapos mo or inaasikaso mo. Halimbawa, meron kang inaasikasong papeles papuntang Japan. Pabalik-balik ka na sa agency, ang daming hinihingi, ang daming dokumento, bigla ka napikon, sabi mo, ayoko na, quit na ako, napasigaw ka dun. Di sayang tuloy yung iyong pagkakataon, di ba? Kung nagpadala ka sa iyong emosyon. So parang ganon, no? You need to make sure that your emotions ay hindi hadlang pagdating sa mga bagay na ginagawa mo ngayon. Kasi baka mamaya makapagsalita ka ng masakit or may magawa ka na hindi mo minimin dahil lang napikon ka or nagalit ka or nalungkot ka, ganyan. Kailangan yung emosyon bantay sarado. Okay? The King of Cups, the Four of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, you are overprotecting yourself in the pursuit of something. Parang masyado mong ginaguard ang sarili mo, kaya nahihirapan kang balansehin ang buhay. Sabi dito, kung takot kang sumugal, takot kang mag-try, lalong walang mangyayari, lalo ka lang mafo-frustrate, lalo ka lang maiinis sa kaganapan. Kaya panahon to para maging open ka lang. Just be open. And try to be calm, collected. Try to be spontaneous. Yan. Nang sa ganon, hindi ka masyadong ma-frustrate or ma-disappoint sa mga bagay-bagay, no? Hindi naman daw lahat kailangan nakaayon sa plano, talagang in over detail, 'di ba? Just enjoy and stay calm. Everything will be fine this week, okay? Importante 'yan. In your fortune, meron kang mystic healer, healing energy flows through you. Sabi dito, kayang-kaya mong paghilumi ng sarili mo laban sa mga stress, anxiety, worry, problema, mga agam-agam, mga catastrophizing na yan. Sabi dito, ikaw mismo ang makakagawa ng paraan para bumuti ang iyong pakiramdam. No? Kailangan ikaw mismo sinasabi mo, kaya ko to, malalagpasan ko to, malakas ako, magaling ako, marunong ako. That mentality will teach you para makaahon ka kung ano naman tong talagang pinanggalingan mong hindi maganda. No? So always tell that to your mind para maging malakas ka ngayon at makasugod ka sa mga bagong bagay. Okay? In your fortune, meron kang the Seven of Swords. Sabi dito, Gemini, this week, napakaswerte mo ha, this week, makakaisip ka ng pinakamagandang diskarte para gumaan, dumali at maging successful na itong isang bagay na pinaghihirapan mo. No, talagang you're very struggling dito, nahihirapan ka na pero sabi mo laban pa. Nasa fortune mo sabi niya, merong magaan na paraan. Merong magaan na diskarte na malalaman mo this week na makakatulong sa'yo para matapos ito. So congratulations. The solution is here. The plan will be better and the accomplishment ay talagang darating para sa'yo. Congratulations. Okay?
The Seven of Swords, the Two of Wands. Yeah, sabi ko nga kanina, the plan will be better. The course of action will be successful para sa'yo. Talagang ngayon naghahanap ka ng makabago. Yung talagang out of the box na solusyon. Na sabi mo, maraming beses na ako natalo, maraming beses na ako nag-fail, pero meron pa akong isang chance. Isang chance pa, ayun. Nakaisip ka ng pinaka-effective na strategy para magawa mo na siya ngayon. So congratulations, it will work out just fine. Natumbok mo rin, nalaman mo rin, na-figure out mo din. It will be going forward and paldong-paldo in your favor. Congratulations. Okay? In your divine messages, meron kang balanced spirituality and practicality. Sabi dito, kailangan kung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. So, kailangan nagdarasal, nakilos din. At kapag nakilos ka naman, dagdagan mo ng dasal. Kailangan parehong meron ka niyan para matulay mo hanggang dulo itong bagay na to at hindi ka malunod dyan sa mga ino-overanalyze mo or labis-labis sa stress. Okay? In your divine, meron kang the Four of Pentacles. 4-4. Angel number po yan of protection. So ikaw ay safe, protected, ligtas. Your angel guide and spirit guides are there with you para tulungan ka at ingatan ka. Okay, so do not worry. Four of Pentacles dito, pinapayuhan ka, Gemini, to really tutukan ang iyong mga finances, tutukan ang iyong wallet, tutukan ang iyong bag, ang iyong bahay. Panahon to para i-guard yung mga inaalagaan mo. Ano ibig sabihin nun? Alagaan ang mga valuables. Kung mahalaga sa iyo yung taong yan, tong bagay na to, tong lugar na to, tong trabahong to, alaga ang mabuti. Kailangan active ka, hands-on ka to make sure that everything is balanced para sa iyo. Okay? The Four of Pentacles, the Knight of Swords. Si Knight of Swords, sabi dito, yung stability na hangad mo. Halimbawa, tong taong to ang magbibigay sa akin ng stability. Itong trabahong to, stable sa akin to. Kailangan yung energy mo nandun. Kailangan talaga, sabi ko nga, active ka, hands-on, yung focus mo nandoon. Pag kailangan ka, hindi ka na magadalawang isip, tatayo ka kaagad. Kasi alam mong ganun siya kaimportante. Diba? So kapag kailangan ka, kailangan quick ka to take action at galawin mo agad. Parang ganun. Halimbawa, sa yung negosyong tindahan, kulang na ng mga supplies or mga binebenta, action agad. No? Halimbawa, sa iyong trabaho, may papeles, asikasuhin agad. Parang ganyan. So make sure na you are doing your best to make sure na stable to mga pinapangalagaan mo. Okay? Ganyan kasimple. At pag ganyan ka, it will be effective for you. Okay? Outcome mo na yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have grasshopper, situations in the balance that require careful handling. Sabi nga sa inyo, kailangan balansehin mo. Hindi pwedeng padalos-dalos ka dahil lang sa emosyon. Kailangan daw careful ka when it comes to balancing things. Okay? You also have haystack, karma. You will reap what you have sown. Sabi dito, aanihin mo kung ano man yung naibigay mo. Kaya kung tamad ka ngayon, at talagang takot kang lumaban, walang mangyayari. Pero kung palaban ka, bibira ka, talagang you will take this chance to think of a new strategy. Nako, maganda ang balik niyan para sa'yo. Okay? Another message, meron kang pale. Time to get out of a situation. Sabi ko nga, meron kang bagong plano, bagong gagawin, meron kang mga bagong iisipin. Panahon to para kumawala ka sa paulit-ulit na bagay, and then yung isang strategy na may isip mo, boom, yun ang gagana para sa'yo. You also have will, indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. Sabi ko nga, kailangan totok ka sa bagay na ito, alam mo yung mga dapat mong alagaan, mga dapat mong i-value at i-prioritize. Kailangan diretso yung iyong plano dyan at meron kang goal para yan ay maalagaan mo for a very long time. Okay? Ang outcome ni Gemini for July 13 to 19, the Sun card. Wow. Tapos ito, ending na. No? Sun card's a very, very happy card. Talagang good result, good fortune, magandang reward. No? So asahan mo ngayon yung magandang balita patungkol sa mga pinaghihirapan mo. You will rejoice.
You will celebrate this time. Congratulations. Kung mahirap noon, gaganda na ngayon at magkakaroon ka ng magandang kaginhawaan dito na parang, ay, worth it ang lahat. Kinaya ko ang lahat. Sun card, the Three of Swords. Yes. From all the heartbreak noon, makapaghilom ka na with a mystic healer. You will realize na lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng naranasan ko, lesson yun para maituloy ko ng tama ito. At kapag dinire-diretso mo, hindi ka nagpatalo or nagpadaig sa lahat ng heartbreak in the past, you will realize na, wow, I'm getting what I want. Everything is getting better, bigger, brighter, at sasaya ka sa outcome na ito. Congratulations, okay? Napakagandang time to for you to really enjoy all of your hard work, masaya man or hindi, malungkot man or hindi, lahat yan ay nakatulong para sa tagumpay mo ngayon. Congrats po. Okay? Let's go na, Gemini, sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon. Think of your one question. Inhale and exhale the answer to your question. Six of Pentacles, the Ace of Wands, and the Knight of Wands. Beautiful. At the bottom, the Tower card. Things are changing now tungkol sa question mo. Ramdam ko dito na ibibigay na. Merong iaabot, merong ipagkakaloob, merong kang matatanggap. And this is really a good start for you. No? Bagong simula, bagong opportunity, liliwanag ang isip mo na parang yes, dumating din. Yes, confirmed na. Yes, akin na. At kapag nakuha mo, enjoyin mo lang, gumora ka, tumbukin mo, walang question, walang takot, walang doubts. You will fight and tell yourself na chance ko na to, hindi ko to papalagpasin, hindi ko to hahayaang mawala sa akin, I will charge forward. So saluhin mo to sa palad mo, Gemini, this time, iyong-iyo ito, at dito magi-start na magbago ang lahat para sa'yo. Your destiny is changing, your life is changing, at papasok ka sa isang bagong chance, bagong life, kung saan doon ka mag-e-excel, mag-e-enjoy, at maramdaman mong you're in your best element. Okay? Congratulations. This is something beautiful for you. If you're waiting for a yes or no, the answer is yes, yes, and yes. Positibo ito para sa'yo. Congratulations. Okay? So Gemini, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po. Ang yung July 13 to 19, 10 kayo nakaresonate. Comment below, basahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.